Magandang umaga, Pilipinas. Inyo pong special coverage ng telebisyon ng bayan ng 5th Conference ng Global Organization of Parliamentarians Against Corruption o GOPAC. Ako po si Cathy San Gabriel, nag-uulat sa inyo live mula sa Philippine International Convention Center. Ang okasyon po ngayong taong ito ay may temang Good Leaders, Good Laws, Good Citizens. Tatalakayin po dito ang kahalagahan ng isang mabuting pamunuan sa pagsugpo ng korupsyon sa lipunan at sa pamahalaan. Inaantabayanan po natin ang pagdating ni Pangulong Benigno S. Aquino III na siyang keynote speaker sa mahalagang okasyon na ito. Inaasahan pong darating siya alas 10 ng umaga. At inaasahan din po na dadalo sina Senate President Juan Ponce Enrile na namataan natin kani-kanina lamang. Nandito na rin po si Senador Edgardo Angara at House Speaker Feliciano Belmonte Jr. Kasama rin po dito sa conference na ito ang mahigit 500 international legislators, donors at non-government organization representatives mula sa iba't ibang panig ng mundo. At uumpisahan po ang seremonya ilang minuto na lamang po na sa pamamagitan ng pagbibigay ng welcome address ni Juan Ponce Enrile at susundan po ito ng isang welcome address din mula naman kay House Speaker Feliciano Belmonte. At magbibigay din ng kanyang talumpati si Honorable Dr. Nasser Alsane, ang chairperson ng GOPAC. At alas 10 nga po inaasahan natin ang pagdating ng Pangulong Aquino kung saan bibigyan naman ng opening address and introduction siya ni Senador Edgardo Angara na siyang Vice President nitong GOPAC. Ilan po sa mahalagang nabanggit ng Pangulong Aquino sa kanyang nakaraang speech sa Group Partnering Against Corruption Initiative o PASI sa naginanap kamakailan lamang ang kanyang anti-corruption measures na naipatupad sa ilalim po ng kanyang 3 taon nang naging pamumuno sa ating bansa. Ilan lamang sa mga nabanggit ng Pangulo sa harap ng mga miyembro ng Partnership Against Corruption Initiative at International Business Community ang pagresolba sa problema ng National Food Authority sa issue ng over-importation ng bigas. Noong mga nakaraang taon kasi, noong nakaraang administrasyon ay tinatayang nasa $4 billion ang pagkakautang ng NFA. Dala nga ito ng pag-i-import ng ating pamahalaan noon ng sobra-sobrang bigas kumpara sa kayang ikonsumo ng ating bansa. Ngayong taon inaasahan kakayanin na ng Pilipinas ang rice self-sufficiency at ang pag-e-export ng bigas sa mga karatig bansa. Ipinahayag din ni Pangulo Aquino ang pagpapatupad ng mekanismong transparent bidding process sa Department of Public Works and Highways. Layunin po nitong hikayatin ang mga contractors at iwasan ang mga posibleng kickback at fund leakages. Ikatlo naman sa mga nabanggit ng Pangulo ang pagbabago sa sistema ng hudikatura sa bansa. Pinatunayan po ito ng walang opisyal ng pamahalaan, mataas man ang katungkulan at pwesto na hindi dadaan sa tamang proseso ng bansa o ng batas. Ayon kay Pangulo Aquino, dahil sa patuloy na pagsugpo sa korupsyon at pagsulong ng hustisya at pagkakapantay sa lahat, marami ang nahikayat na pamunuan ang ating bansa. Ilan po sa mga ang talakayin sa pagpupulong na ito ang mandatory disclosure ng budget information mula sa iba't ibang national departments at agencies, pati na rin ang partisipasyon ng mga mamamayan sa pagsasagawa ng consultative budget preparation process. Nakatuwang din nila ang civil society organization sa pagbubuo ng national budget at marami pang iba. Sa mga ganitong okasyon po, katulad ng nangyayari ngayon, ay nagtitipo ng iba't ibang leader, miyembro ng parliament, stakeholders at funders na nagnanais magbigay inspirasyon sa iba pang GOPAC chapters para po sa tuloy-tuloy na pagsugpo ng korupsyon. Ang mga miyembro ng parliamentary na narito ngayon ay mga current at former parliamentarians na may kanya-kanyang papel na gagampanan sa pagpupulong na ito. Maaring magbuo ng isang coalition ang mga current parliamentarians para mapabuti ang kanilang mga programa at proyekto. Mercedes-Benz, the Philippine Star,
Sa kabilang banda, ang mga former parliamentarians naman o dating mambabatas ang magsisilbing gabay sa pamamagitan ng pagbabahagi nila ng kanilang mga karanasan at kaalaman na makatutulong sa paglinang ng mga ideya na magpapaigting anti-corruption procedures. Mahalaga din ang partisipasyon ng mga GOPAC observers na kinatawan ng mga pribadong individual, donors, non-government organizations, Supreme Audit Institutions at iba pa mga grupo na handang magbigay ng suporta sa kani-kanilang mga proyekto. Sa kasalukuyan po ay mayroong 70 observers ang samahan. Kasama na rito po ang Parliamentary Center, Parl Americas, Tier Fund, Transparency International, the United Nations Development Program at United Nations Office on Drugs and Crime. Isang maikling history lang tungkol dito sa nagaganap na GOPAC Conference na ika-5 taon nga po na ginaganap sa ating bansa matapos ang isang global conference sa Ottawa, Canada noong Oktubre taong 2002 ay nabuo ang GOPAC mula sa mga nagsasamang-samang adhikain na mahigit sa 170 parliamentarians at 400 observers na naglalayong sugpuin ang korupsyon sa buong mundo. Mula sa kanilang pagkakatatag, marami nang nagawa ang mga hakbang ang GOPAC para maipagpatuloy ang kanilang laban sa korupsyon. Nakapagbigay na po sila ng mga impormasyon at pagsusuri, nakapagtayo ng international benchmarks at nakapagsulong ng pampublikong kamalayan sa pamamagitan ng global pressure at national action. Gumagamit ang GOPAC ng isang programming model na tinatawag nilang Global Task Forces o GTF para sa patuloy na pagsulong ng kanilang mga inisyatibo. Ito ay ang Anti-Money Laundering, United Nations Convention Against Corruption, Parliamentary Oversight, Parliamentary Ethics and Conduct at ang Participation of Society. Sa pamamagitan ng mga ito ay nabibigyan suporta ng GOPAC ang mga lehislatibong pagbabago sa pambansang parlamento para mapigilan ang korupsyon at maipagpatuloy ang mabuting pamamahala. At nakikita po natin na unti-unti na pong napupuno itong venue kung saan nagaganap itong ang 5th GOPAC meeting o GOPAC conference dito po sa ating bansa. Ito po ay nilalahukan ng mahigit sa 500 delegado mula sa mahigit 70 bansa sa buong mundo. Inaantabayanan na po natin ang pagsisimula lamang. At ito nga ay uumpisahan sa pamamagitan ng isang welcome address na ibibigay ni Senate President Juan Ponce Enrile. Welcome address din mula kay House Speaker Feliciano Belmonte at isang address mula kay Honorable Dr. Nasser Alsane, GOPAC Chair. 4 na araw po itong komperensya na ito na ginaganap sa ngayon. Nag-umpisa po ito kahapon at magtatapos sa Sabado, February 2. Ito po ay, yung sa ngayon pong nangaganap ngayon ay Conference Proper Day 1 at ang Pangulong Benigno S. Aquino III nga ay inaasahang darating dito sa PICC maya-maya lamang alas 10 para magbigay ng kanyang keynote address. Buong araw po itong gaganapin, itong conference dito sa PICC. Magkakaroon ng iba't ibang tatalakayan katulad ng effective implementation of the United Nations Convention Against Corruption na pamumunuan ni Honorable Dimitri Vlasis, ang Chief ng Anti-Corruption and Crime Branch ng United Nations Office on Drugs and Crime. Susundan po ito ng session natatalakayin naman ang parliamentary oversight and the role of good audit in the fight against corruption using evidence to enforce anti-corruption laws na pamumunuan ni Honorable Conchita Carpio Morales po, ang ombudsman po natin, at Honorable Peter Loney, Parliamentary Leadership and Governance Group ng Deakin University, at ni Honorable Brian Wilford, former MP of Canada and consultant for tactics. Ang ikatlong sesyon po ngayong araw ng GOPAC ay ang Anti-Money Laundering Laws, Bank Secrecy, na pamumunuan ni Honorable Roy Cullen, ang dating MP ng Canada at Board of Director ng GOPAC, at ni Ginang Teresita Herbosa, ang miyembro po ng Anti-Money Laundering Council of the Philippines.
Bukas ay inaasahang tatalakayin din ang the right to information and civil society participation in the fight against and prevention of corruption na siyang pamumunuan ni Secretary Laila De Lima at ni Honorable Huguette Label, ang President ng Transparency International, at si Ms. Maria Ressa, ang CEO ng Rappler.com. Tatalakayin din bukas ang transparency in public procurement and business and civil society oversight na pamumunuan naman ni Honorable Hamid Sharif ng Asian Development Bank Country Director for the People's Republic of China at ni Honorable Kyle Wambelt, ang head ng Asia Investigations and Compliance ng Herbert Smith Freehills. Tatalakayin din ang parliamentary ethics and conduct na siyang pamumunuan naman ni Honorable Ghassan Mokhiber, ang MP ng Lebanon, Laura Sanz Levia, ang Director General ng Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, Group of States Against Corruption, at Honorable Scott Hubley, National Democratic Institute for International Affairs. Dito rin sa GOPAC na ikalimang konferensya na nga ngayong taon, isa rin sa mga mahalagang paksa na tatalakayin ang role of women parliamentarians and the GOPAC Women Network na siya namang tatalakayin ni Honorable Nurhayati Ali Agsayaf, ang MP siya. Magkakaroon din ng isang special session tungkol sa human capital, social capital at institutions na i-discuss naman ni Honorable John Nye, isang professor at sa George Mason University, at ni Honorable Alberto Simsre, professor naman sa University of Chicago. Sa Sabado, ang huling araw ng GOPAC Conference, magkakaroon ng plenary session at maghahayag ng kanilang regional reports ang mga miyembro ng GOPAC. At susundan po ito ng closing ceremony. Yan nga po ang 4 na araw na pag-komperensya na ginaganap po sa ating bansa. At inaantabayan na lang po natin ang pagsisimula nito pong opening ceremonies para dito sa ikalawang araw ng 5th Conference on Global Organization of Parliamentarians Against Corruption. Inaantabayanan po natin ang pag-uumpisa nito. Samantala po ay let's pause for a break. Magbabalik po kami mula dito sa PICC.